na example sa superposition. Ito kunwari. So, makuha natin yung y double prime. So, m squared minus m plus 1 is equals to 0. Makuha natin yung 1/2 plus or minus square root of 3, 2i. So, yc natin is c1 e raised to m, which is e raised to 1/2 x sine beta. Beta natin is negative 3 square root of 3 over 2x plus c2 e raised to 1/2 x, then cosine naman. Okay? Then sa yp naman, yung 2 sine 3x. So, yung magiging yp niya is a sine 3x plus b cosine 3x. Base nyo lang siya dito. So, ang sine 3x, ito, kaya magiging a cosine 3x plus b cosine 3x. Then, pag nakuha natin yon, kunin lang natin yung first prime or first derivative ng yp. Kaya magiging, pag sine 3x kasi, magiging du. So, magiging ito yung u natin. Yung derivative niya is 3. Then, derivative pa ng mismong to, which is cosine 3x. Kaya yun. So, magiging 3a cosine 3x. Tapos yun naman, b cosine 3x is, cosine is negative sign. So, negative 3b sine 3x. Then, second derivative, ganun ulit. So, magiging 3 to, 3 times 3, negative 9a sine 3x, minus 3 times 3, 9b cosine 3x. Pag may ganyan na tayo, gawin lang nating yp yung mga ito. So, magiging yp double prime minus yp prime plus yp equals 2 sine 3x. Then, substitute natin yung mga value na to dito. Ayan. Then, pagsamahin lang natin yung mga may same. So, yung sine 3x, ang magkakasama is negative 8 plus 3b. Ang cosine 3x, ang magkasama is negative, cosine 3x. Basta, i-simplify nyo muna to para makuha to. Yung cosine 3x, negative 8b minus 3a is equals to 2 sine 3x. So, sa sine 3x, meron tayong negative 8 plus 3b. Then, sa kabila namang side, meron tayong 2. Kaya, then sa cosine 3x, yan. Then sa kabila, 0. Then, 2 equations, 2 unknowns, makukuha natin yung value ng a and b. Ngayon, may value na tayong a and b. Balik tayo ulit sa yp natin. Saan yun? yp, yan. Substitute natin. So, yung a, magiging negative 16 over 73 sine 3x plus b, 6 over 73 cosine 3x. Ayun.